Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginano. Okay guys, last battle review natin sa eliminations ng Bargain Samsaman Tournament. At katatapos lang in fact natin sa Gem Esta versus Ice. So kung mapapanood nyo yon, yung review ko na yon, sobrang pinanood ko lang talaga. Hindi ako masyadong deep dive sa performance nila kasi feeling ko, para sa akin, sa preference ko, para silang may kulang sa naging performance nila dun sa battle na yon. Kaya actually hindi na nga ako masyadong nagpahinga eh. After kong matapos yon, sinalang ko lang sa edit, tapos yun, eto na, game na ulit. So ayun, hindi ko na rin patatagalin. Si Exhibit, na-review ko na to before, at si Tonsi naman, na-review ko na rin to, no? Kaso yung mga na-review ko sa battles ni Tonsi, hindi siya handa eh. So let's see kung handa si Tonsi dito. Si Exhibit naman, kailangan niya maging na-review ko siya at sana tawag dito, nag-improve yung niya, yung battle performance niya. So let's see. So game. Samsaman Tournament, unang Game. para kay Don Z. Ton to the motherfucking Z! Hey! What's up, sa inyo? Sup? Sa organizer at sponsor ng Bargain, at what's up rin sa Motos at FRBL. Ako'y lubos na humihingi ng kapatawaran sa aking kasalanan noon. Let's move on! At sa mga iilan kong solid na fan, salamat sa pagmamahal kay Ton. Ang aking pagkakasala ay pilit ko nang piniprevent yon. Kaya, kamusta Exhibit? Anong pakiramdam na hindi mo ako nakitang nagsusulat sa event ngayon? Bagamat may issue sa pagiging street fighter at hindi paghahanda ng letra, binigyan pa rin ng tsansa. Binigyan pa rin ng paghahanda ng letra, binigyan pa rin ng tsansa. Nabubulo lang ako, ang sarap ng tubig eh. Kasi ang pinakitang galing ay di lang basta tsamba. Kahit nawawala, electrifying pa rin kahit na ako'y mablangka. Kahit on the spot, walang effort, ako'y nag-stand out. Tulad mong engot matututo pag style ko ang handout. Kahit mawala man sa written, kung sakaling freestyle patay pa rin, ikaw ang makikitang nakadapa pag ako ma-block out. Kaya kung tatanungin kung ikaw pa ba ay gagaling, kabutihan lang ng aking kalooban ng aking dadalhin. Sasagutin kita ng uppercut na pang-motivate na may kasamang talon. Sure you can. Alam mo, Exhibit, busit ka. Dahil sa'yo, para lang ipakita kung gaano ka kahina, ginawa ko pa yung style mong reference at wordplay pantanga. Pero maiba. Sa tingin mo, may utak ka talaga? Sa tingin mo, may utak ka talaga? Kasi, sa aking mga mata, tanong lang yun. Hindi, wag mo sanang isipin na hine-hate kita. Kasi sa aking mga mata, parang sa pag-e-evolve ng utak, nalilate ka na. Kasi sa lahat na nakita kong tao, ikaw lang yung may tatong Chinese letter na pag tin-translate
Kasi sa lahat na nakita kong tao, ikaw lang yung may tattoo sa leeg na Chinese letter na pag tinranslate, paa. Kaya, kahit anong sabihin mo, hindi ako sa'yo bibilib. Walang respeto ang lahat ng tao sa bargain sa taong may tatong paa sa leeg. Hirap niyan, Pards! Nalilito ka sa body parts? Anong tawag mo sa mga siko mo, ha? Hands? Paa, tuhod, sinto sa sarili, nalilito, kitang-kita dyan ang symptom. Todo yung pagkakulang sa chromosome, yung utak mo sinlakilan ng ingrown. Sakit na yan, na mas malala pa sa STD at Parkinson. Doble kapansanan mo sa pag-iisip, parang LGBT na may Down syndrome. Gago. Doble kapansanan mo sa pag-iisip, parang LGBT na may Down syndrome. Gago. Kasi, pinabantayan ka lang ng isang beses sa tito mong sabungero, bigla kang tinurukan ng vitamins pang manok. At doon, natuluyan yung utak mo na deform. Para maagapan, nilagay ka agad sa center. Ininjekan ka ng anti-rabies at deworm. Pero kahit ganyan ka, wag kang ma-offend. Nirespeto kita. As a friend, pag sinabing hindi kita pinaghandaan, ako ay nagpipretend. Sa katunayan, pinanood ko yung mga battle mong recent. Kaya, binigay ko ang lahat. Tinodo ko ang aking 20%. Kasi, dahil sa hindi pagkakaunawaan, 4 na araw na lang nung aking nalaman na may battle pala ngayon. Di pagkakaunawaan, 4 na araw na lang ng aking nalaman, nagpalit ako ng sulat, panglalait, at ng jokes. Pero okay lang yan. Chicken lang yan. Ihaw pa rin, parang undox. Sinyo, hindi tayo nagkaintindihan. Ito pala kalaban, Kupal Lods. Nung sinabi mong exhibit, akala ko si Paldogs. Ang tagal nito magets, oh. Inisip niya. Buong ang ina mo. Pero, walang pagbabago. Parang Kalagwas at Boracay, para sa akin, bitch lang kayo pareho. I can give you hell. Kahit hindi ka pasok sa stand. Di ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko, ah. Di ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa exhibit, akala si Paldogs. Kasi 'di ba nung Vitrum versus Slack 1, 'di ba, parang may angulo. Alam ko naman nag-trending yung yung linya na yun, 'di ba? Na may linya si Slack 1 na meron daw ginalaw si Vitrum sa Motus, pero di niya pinangalanan. Tapos nung nagrebat si Vit, ayun na, 'di ba? Na sinabi niya na ginalaw daw niya si Paldogs, wala naman sinabi. So sa pagkakaintindi ko, yung sinasabi ni Tonsi dito na akala niya nung sinabi na exhibit, akala niya si Paldogs. So konektado pa rin kay Vitrum. So yun yung punto ni Tonsi sa sa linya na yun. Okay? Yun lang. Tumagets, oh. Inisip niya. Si Paldogs. Ulit. Nung sinabi mong exhibit, akala ko si Paldogs. Ang tagal nito magets, oh. Inisip niya. Buong ang ina mo. Pero, walang pagbabago. Parang Kalagwas at Boracay, para sa akin, bitch lang kayo pareho. I can give you hell. Kahit hindi ka pasok sa standard ko na makadwelo. Rap battle ba ang iyong paraiso? Pwes gawin natin impyerno. Ako'y walang katerno, kakaibang demonyo. Yung tipong patay ka na, huhukayin ko bangkay mo para sampalin sa sementeryo. At idadamay ko yung tatay mo na weirdo.
papalaplap ko kay Deo. At yung anak mo, papatulugin ko ng alas 8. Dahan-dahan kong ilalapag, sabay aapakan ko sa ulo. Gago. At sinadya kong foul, kaya pupugutan ko na nga rin mismo. At yung ulo niya ang gagamitin pang free throw. Kobe! Gago. Okay. Gusto kong maging honest sa inyo. Nagulat ako sa performance ni Tonsi kasi gaya nga nasabi ko kanina bago tayo mag-start, yung mga performance ni Tonsi na nare-review natin, hindi siya handa. 'Di ba? Nagbabasa sa notebook, nagsusulat siya. So, yun yung mga nakikita ko sa mga battles at nare-review ko kay Tonsi. Ngayon, to be honest, nagulat ako kasi kahit papano naitawid niya ng maayos at malinis. Although may mga stumbles, may mga poses, pero I think ito yung strongest round na napanood ko kay Tonsi. Sana magtuloy-tuloy sa rounds 2 and 3. Tapos sa content niya, siguro doon lang nagkakaroon ng siguro lapses para sa akin. Andun yung linis ng performance si Tonsi, andun yung nakompleto niya. Wala siyang choke. Nakompleto niya yung wala siyang kodigo. Nakompleto niya yung yung round itong round 1 ng ganon. Pero yung sulat, sabihin nating yung mga references on off. So may tumatama, mayroong hindi. Tapos ano pa? Ano pa yung mga sasabihin natin para sa round 1 ni Tonsi? Yung sulat, no? Yung impact ng haymakers at saka ng punchline. Ayun din yung para sa akin nagkukulang si Tonsi. So sa tingin ko mas maiintindihan natin to once na ma-review or mapakinggan natin yung rounds ni Exhibit. Pero para sa akin yung initial comment ko sa buong round 1 ni Tonsi is kulang sa effective na punchline at haymakers. Yun lang naman yung linis ng performance, although I mean although may mga may mga stumble, slip up siya doon, ito yung pinakamalinis pa rin na performance ito sa lahat ng napanood kong battles niya. So yun, exhibit tayo, pakinggan natin. Game. Tayo mong pinagsasabi. Botlax ka ba? 20% lang daw gagamitin niya, kaya pala mukhang palobat ka na. Uy, nice. Nice. Sa pa. Nandadamay pa to. Pangit ng pakay mo. Bars ka, patawa ka ng patawa dyan, wala na namang bantay yung lamay ng nanay mo. Pag yun tumayo, habulin mo ha. Game. Kinapos. Nasiraan ng momentum. Sa dalang maunawaan nyo. Dahil may nag-backout sa turna. Diba? Dahil may nag-backout sa turna. Kaya ito'y pinalit sa makakalaban ko. Malas mo lang. Iba ora ko ngayon. Tasablay pinangharang nyo. Ngayong siniro umatras tong walang bilang naman sasagasaan ko. Bar game. Kasi di na ako magmeme. Nero? Okay. Tenor, di ko na rin naman to debut men. Tong walang kabuhay-buhay. Tuturukan ko ng formal lane. Kung tingin mo, ox ka din. Ang sarap mong soplakin. Yung pagdurog sa mga MCing gaya mo, nagbibigay sa akin ng dopamine. Kaya't panoorin yung smug last to ni M-Zite sa round 1 ng tournament. Kasi sineryoso kita, be. Isabuhay 2016. Smuglas versus M-Zite. Nag-choke si Smuglas doon. Kaya nag-advance si M-Zite. Okay, yun lang. Zite sa round 1 ng tournament. Kasi sineryoso kita, be. Wala akong plano magloko. Sobrang lawa ko mag-isip ngayong committed na sa'yo. Paalala ko lang din. Yung mga sinilid ko sa kabaong paalala ko lang din. Mga sumubok umabot sa tuktok na dapat nasubsob yung huling sinilid ko sa kabaong dito, natatapakan mo yung puntod. Dahil last time ko sa branded, may minaltrato sa pulo, minama ng husto, evident na marami na din siyang battle, kaya deja vu, labas nito, panoorin yung ito Pico idol nyo, tol yung sayan nga, di umubre, ito pa kayang kamukha ni Piccolo. Kasi
kasi round 1 ng pedestal nito sa Motus. Isa din siya sa mga pampaswerteng alay. Hindi ka pa din natatauhan, no? Masamang pangitain ng Cygnus, oh. Tinuloy mo pa din kabobohan mo, puta di makaramdam. Take note, dahil sa motorcycle accident, ika-ika na nga si Cygnus noon, nagawa ka pa rin niya hakbangan. Nilagpasan ka ng pilay para nag-overtake si Righteous One. Okay. Kasi, Si Emily pa rin. nila nag-overtake si Righteous One. Kasi nung nag-chat pa lang sa'yo si Kuya Sinyo, dapat dun pa lang alam mo nang di ka papaldo, na mali ka nang inoohan mo, ngayon di ka na din makatatakbo kasi kung call, maging champion, mas mali ka nang kinausap mo, wag ka nang umasa magka-ringtone, ngayon binaba ko tawag mo. Ringtone. Okay. Ewan kong feeling idol. Ganda nun. Ewan kong feeling idol, bugbog sa akin tong icon, pag nag-buster call na si Douglas, tulog tong Mm. Mike Tyson. Buster Call, Douglas. Okay, nice. Ang ganda nung One Piece yun Buster Call. Sa Douglas Bullet. Douglas Bullet. Ngayon, tulog tong Mike Tyson. Ngayon, nasa critical condition ka na. Call 911 kung gusto nyo pa ito makita. Nagbuang landmine yung bomba sa dami ng binatong dinamita. Niliteral ko yung landline sa dami ng pinalanding ko na rima. Kitang dinaan ko pa sa hotline kaya alam nyo konektado yung Di linya. niya. Kasi ano bang alam nyo konektado yung linya. Kasi ano ba yung ampag mo sa karir ko? Dagdag standing lang yan. Wala ka nga matinong battle eh. Pati tayo gusto pagtripan, hindi ka nakaka-proud talunin. Andito ka lang para hakbangan, hindi ka bagay sa resume ko to. Zip ang biodata ka lang. At Nice. kung totoong mabait Diin. ka na, sa ganung lagay ay sanay ka na dyan. Pero hayaan kita maging kupal ngayon para sumabay ka naman na bano. So, ayun. Gaya ng sabi ko kanina, mas maiintindihan nyo yung pinupunto ko once na marinig natin yung performance ni Exhibit. At pinakita ni Exhibit kung ano yung kulang sa performance ni Tonsi. At ayun yung aggression, ayun yung diin ng bawat linya, yung impact ng bawat punches, at lakas ng bawat punchline. 'Di ba? Although may mga slip-ups si Exhibit, yes, tournament to, kailangan natin maging stricto. Pero sa tingin ko, lamang na lamang pa rin talaga si Exhibit in terms of writtens, no? Ang ganda ng mga ginamit niyang schemes, yung mga ginamit niyang mga references at angulo para kay Tonsi, yung mga wordplay, nameplay niya, isa yun sa mga, para sa akin, nag-stand out sa round 1. Nevertheless, maganda yung pinakita ni Exhibit dito. Siguro linis lang ng performance yung naging hindrance dito para maging perfect or almost perfect, 'di ba, itong battle na to. Sa akin, 8-7 in favor of Exhibit. Unang-una, lamang si Exhibit sa delivery. Lamang na lamang si Exhibit sa writtens in terms of references na ginagamit at kung paano niya i-deliver, kung paano niya ipatama yung mga punchlines na yon, kung paano niya sineset up yung mga yon para kay Tonsi. Doon lumalamang talaga si Exhibit. Okay? So, para sa akin, 1 Exhibit yon. 8-7. Round 2. Game. Dapat yung mga tanga tsaka may alam, may border. Ang biodata lang daw ako, halatang yung ina-applyan nito, construction worker. Atay! Tsaka palobat na daw ako, pards. Naribatan ng maayos. Ang ganda nun. Props kay Tonsi dun. Biodata, construction worker. Okay, nice. Kaya ganun, sinadya ko yun kasi may bayad yung charge. Bayad, charge. At saka ano sabi na itong duwag? Parang na-overtake ka ni Righteous One. Tangina, bilis mo naman magtulak. Gago. Ang sabi na to, ang hirap intindihin ng mga sinasabi ng kamukha daw ni Piccolo. Anong lugar yon? Ang gwapo naman ng Nemec sa inyo. Hey! Ano pa? Ay, puking ina mo. Ayaw na namin ibalik yung mga sinasabi mo, nakatanga kami. What the...
Game. Unang event yon sa Pampanga. Nung unang napanood kita, nasa harapan ako noon. OA mag-react. Para kunwari yung battle masaya. Nakakaumay, mga pinagsasabi at pinaggagawa. Dapat yung mga nanonood sa'yo may atsarang dala-dala. Tangina, napaka-boring nito. Sa pagiging Master of Ceremony, bigo. Hindi pa kayo papansinin na tao kung hindi ako babanggitin ng kalaban mong mukhang maasim na tibo. Kasi pinanood ko yung battle niya. Kasi nireview ko battle niya. Tangina, hindi pumasa. Bokya, mali ka nang nakopya. Yung rounds mo nakakasuya, parang taglilima na hopya. Yung battle mo, pangontra insomnia. Nakakaantok mga linya. Tangina, nahiya ka pa. Dapat pinuntahan mo yung mga tao, sinubuan mo isa-isa ng ostya. At nung sabi na ito sa ano, at ang dami mong pantangal linya eh. Ang dami pantangal linya nito eh. At yung ender mo sa round 1 sa bar game, ayoko sanang gawin to eh. Pero, ayun, yung ender mo sa round 1 sa bar game, ang sabi mo, ganap na pong pugot. Ito'y uuiwan ng pugot pagkat ganap na pong panabong itong galing pambalot. Tanginang yan! Sinong tanga magdadala ng itik sa sabungan? Kung meron man, tito mo lang. Sinisita kita hindi dahil ako ay nangi-hate. Ang akin lang, iwas-iwasan mo yung ganyan. Baka matagpuan ka na lang sa Taal Lake. Okay. Tapos yung pangalawang, yung linya nito, proud na proud pang sinigaw to. Ang sabi niya sa kalaban, ito na ba yung mina nyo? Pwes ako ibang mina to. Yellow lips sa Konoha. Tangina, no disrespect Kuya Shernan at sa mga tropa doon sa liga. Ang daming nag-react doon. Kaya maraming nag-react kasi ginanap sa pulo. Hidden leaf, Konoha. Si Minato, yellow flash yon, tanga ka. Yung sinasabi mong yellow leaf, malunggay yon pag malalanta na. Badibag, oh. Badibag, kalahati pa lang iyo. Ang dami sa'yong natitindihan. Malamang yun yung mga yon, hindi ka naiintindihan. Kaya, huwag kang matutuwa kung marami sa'yong nakaabang. Huwag kang magyayabang. Pag ganyan lang ang skills, dapat humble brad. Malamang yung mga pumupuri sa'yo, fan ng mumble rap. Kasi alam ko naman na halos lahat na nagsisimula ay nag-umpisa sa pagiging wak. Kaso masyado kang maere. Parang saranggolang lumilipad. Parang tangina kasi alam nyo mo. Nakakalarma ako sa alarm eh. Ay, nang yan ang puta. Gago rin yun eh. Tropa mo yung sumisipa ng kotse dun oh. Gago. Eh, pare. Napansin ko may ganun lang pag rounds ko eh. Tangina yan, hindi. Gago ka, Tonsi. Ang kalaban, ang dami mong galaw. Tingnan mo. Sulatan lang sana yung gusto ko eh. Gagong Tonsi to. Asa na ba tayo? Masyado kang maere. Parang saranggolang lumilipad. Ulit, wala na. Inintay ko, kala ko mag-a-alarm ulit eh. Ganon kasi yung tempo nun, pagpa-spit na ako, biglang nag-a-alarm. Masyado kang maere. Parang saranggolang lumilipad. Hindi ka pa magaling. Huwag kang magpanggap. Feeling malakas ang dating, parang sumisit-sit sa above na pahinante ng truck. Tapos yung mga one-dimensional na rapper, yung mga linya, pilit, lumang tugtugin na mga ang sinasabi, parang galing pang kaset. Yung writtens,
walang bahid ng lupit. Tapos, parang food panda, pag na-late lumabas yung client, yung pag-deliver, galit. Di ba lagi kang high blood eh? Kaya, damn! Bago ka, pero walang bago sa'yo, men. Para kang mga kandidato na artista nung nakaraang halalan. Alam na namin ang iyong gagawin. At itong natunghayan nyo ngayon sa QC, parang dalagang nag-OnlyFans at nagpapaka-busy. Kasi basang-basa nung na-expose ang pusi. Tangina mo, kumukulot na umo. Para rin puki, kulot din eh. At itong Balot Tondo represent. At Balot Tondo represent, iniwanang kain. At hiningay lagot. Pinakita ko lang sa'yo at sa kanila na hindi panabong kundi undeveloped na sisiw ang nagaling pa sa balot. Okay. Second half, medyo lumaylay after nung alarm na yon, 'di ba? After nun, lumaylay na yung energy. Yung energy ni Tonsi. Pero maganda yung rebattles niya eh. Maganda yung pasok ng round 2 niya eh. Akala ko magtutuloy-tuloy. Pero after nung rebattles, okay pa rin naman yung sa sulat niya eh. Basta nawala lang second half. Yun lang. Akala ko magtutuloy-tuloy kasi sabi ko, tangina, nakakuha ni Tonsi yung momentum agad sa pamamagitan ng rebattles. Then pagpasok ng sulat niya, maganda rin yung energy, maganda rin yung tanggap ng mga tao doon. Pero nung nag-alarm, nawala siya, nagpa-apekto siya dun sa alarm. After nun, hindi na nawala eh. After nun, hindi niya nabalik yung momentum na nangyari sa first half. Ganun lang. Tapos yun na, nasira na yung momentum talaga ni Tonsi. Pero malakas yung second half. I mean, malakas yung first half ah. No doubt, malakas yun. Exhibit, pakinggan natin. Ano sasabihin mo, Abnoy? Game. Okay, konting backstory muna tayo. Alam niyo ba kung pangit kasama sa event nito ni Tanga? Nakakabahala din kung tropa mo siya. Bukod sa dugyot at amoy niyang malala, feeling siga at maoy talaga. Kasi kami magkakasama sa event nito nung Pasbul. Kami magkakasama sa event nito nung Pasbul. Yung kulay pulang checkered na long sleeve, yung una mong mapupuna. Para ka nung attend ng binyag, nakakatapos lang magsamba. Alam mo gusto ko sabihin sa'yo nun? Ang baho mo, kupal ka! Sablay ka ungas! Nung tinabihan ko na siya, doon nung malingasaw yung amoy ng malakas, ubod ka ng asim, amoy ka Viking, wala kang proper hygiene, sarap mong paliguan ng axe! Delikado nga rin kung teternohan mo ng sando yung ninong outfit. Naku baka lalong magasim pa, natatakot lamigin siya, amoy ka dugyo, taragis ka, at kung may plano, kabinyagan ako, wala akong planong paisahin ka! Tapos nung nanonood na kami ng Battle ni Poison, tama ka naman magkakasama tayo nun. Tapos nung nanonood kami ng Battle ni Poison, tatlo kami nun nila ALD sa likod. Umamin ka na. Palinga-linga ka nung umpisa, aligala si Tanga, sobrang baboy niya, abatang inan to, dinakot yung yelo sa baso ni ALD, tapos sinalin sa kanya, dugyot! Inan to, tingnan mo, baboy mo lang yaka. Tangin yung mukha ni ALD nun, kumunot eh, muntikan ka ng sapakin ng tao. Akma siyang iinom doon sa baso nung nakita niyang, akma siyang iinom doon sa kinaukawan mo nung nakita niyang magbulate yung baso. Tangin na ka. Tapos nung natapos na yung event, tapos nung natapos na yung mga battle, to, kami na lang mga MC na tira. Masayang nagkukwentuhan. Solid yung tawanan. Si Gago, tinopak na naman. Naganap ng pagdidiskitahan. Yung tropa ni Kuya Sin yung naglalaro ng bilyar, na pili pagtripan. Tangina, alam niyo yan. Umaandar pa lang yung bole. Dakutin ba naman? Mukhang kasi, umaandar pa lang yung bole. Dakutin ba naman? Tangina, sino matuwa? Umaandar pa lang yung bole, dakutin pa naman sino matuwa? Nung nalaman niyang papalag yung tao, ayun, natauhan siya bigla. Ang kulit kasi. Natauhan siya bigla. Tas, ang kulit na kasi, kitang-kita sa amas mo, kitang-kita sa mukha mo nun, nawala amas sa nangyari. Kitang-kita sa mukha mong di ka mapanatag. Nung nakita niyang may bibili ng kulit niya sa bargain, si Gago humingi na lang ng tawad. Okay. Ang kulit lang kasi.
Paano nagkikrave si brother? Naghahanap ng trip, tas sa Pampanga nagpunta? Pakakainin ka sadang tako ng Mexican gangster, niyakap mo lang bigla. Ako, binubulungan na kasi Kuya Sinyo eh. Tinatanong kung pwede ka daw ba arboren. Natumbok mo kasi inis niya pre, kaya ayun, muntik kang sargohen. Buti na lang talaga nandun si Kuya Sinyo. Kasi kung hindi, muntikan ka ng saksakin ng tropa. Kung nagkataon talagang reverse bilyar, ikaw na yung kakam kami ng lupa. Kita mo na, kaya kong magbiro nang hindi nababawasan yung husay mang aning. Habang nanindigan ka sa style na kahit sinong pangit, kaya yang gawin. Dahil alam ko kung paano umukit ng disente habang di nagagasgasan yung talim at alam ko rin kung paano kasirain nang di na isasakripisyo yung galing. Pagkat sa akin to magtatapos, kulay puti isusuot mong toga, si San Pedro kasama magmamarsya, aalayan pa ng luha kahit di mo gustuhin to tropa. Yung pagsalangit mo magkukusa, di mo lang basta mamimit yung creator ko, sa mimisahan ka pa lang gumbursa. Kita nyo na, litaw yung comparison sa pagiging halimaw, kaya easy to get yung subject. Na ako yung unclassified experiment, kaya panis tong class S sa class X. Ganun pa rin yung performance level ni Exhibit. Andun pa rin yung mga stutter, andun pa rin yung mga stumbles. Pero, ayun. Ang dami niya, mas marami pero mas marami talagang stumble si Exhibit dito sa round 2. Mahirap yung round 2 kasi yung kay Tonzi, maganda niyang na-execute yung mga rebuttals niya. Pagpasok niya sa sulat niya, naitawid niya rin ng maayos. Kaso nawala sa second half. Kay Exhibit naman, ramdam mo pa rin yung mga punchline ramdam mo pa rin yung delivery niya, ramdam mo pa rin yung aggression niya, pero ang dami niyang slip-ups. So, what do you think? Ano yung para sa inyo lalamang doon? Yung first half, I mean, rebuttals ba ni Tonzi, tsaka yung first half niya, o yung buong content ni Exhibit regardless sa mga slip-ups niya? What do you think? So, akin, I think ibibigay ko yun kay Tonzi. Round 1, malinaw yun, Exhibit yun. Para sa akin, mas madiin yung mga performance. I mean, mas madiin yung mga delivery niya ng punchlines compare kay Tonzi. Sa round 2, even nawala yung momentum ni Tonzi, sa tingin ko, kay Tonzi pa rin yun. Kasi nakapag-pondo na siya Ang ganda ng rebuttals niya, ang ganda ng first up niya. So, ibig sabihin, nakapag-pondo na talaga si Tonzi ng mataas na kalidad ng round. Kay Exhibit naman, andun na tayo, pahabol na siya, pero nawawala-wala siya at ang dami niyang stumbles dito. Sayang kasi kung hindi nag-stumble si Exhibit, baka itabla pa natin or baka makuha niya pa. Pero ayun, wala nagkaroon ng dubin sa performance si Exhibit. Mas marami kasi yung slip-ups niya dito compare sa round 1 Kaya I'll go with Tonzi dito. At sa dahilan na mas na-generate, mas na-establish ni Tonzi yung first up performance niya bago siya madapa. Okay, so Tonzi 8-7 sa round 1, Exhibit 8-7 sa round 2, Tonzi. So pares may 15 points. Round 3, pakinggan natin. Class X. O, di tamo. Di ba? Tangin pagkatapos ng round mo, sinisipa ng tropa mo yung mga kote. Tangin na kanina pa yan, boy. Yung pamputang inan to. Upal. At anong angle nito? Umaandar pa yung bola. Ang cute. Gago. Pagkatira niya, umaandar yung bola, tinulungan ko lang ma-shoot. Tanginan to, ang boring pare. Lasing ako nun nakalimutan ko lahat ng nangyari. Tapos ano sabi mo, kinuha ko yung yellow kay ALD, muntik na akong sapakin. Gago, ikaw, susuntukin talaga kita next event. Diba? Gago ka sa'yo muntik lang. Huwag kang magbanta, Brad. Ano pa yung, wala, puro pangyayari sa bargain. Kaya, para sa akin, hindi yun patok. Ang naalala ko lang nun, kumuha ko ng fried chicken, binuhay ko, pinalipad ko kay Senyo yung manok. Ayun lang yung naalala ko doon. Tapos yung sinabi mo niyakap ko, ang swerte naman niya. Bigla ko siya yayakapin. Gagi. Tapos,
ang baho ko daw. Eh, ikaw yung katabi ko nun eh. Ang panghe. Tapos, ang kulit nito, nung nalaman niya, ako yung una niyang nung nalaman niya na yung kalaban niya, ako, na una, tamang PM to si Gago. Puro paawa. Umaasa, yung konsensya ko gumana. Okay lang naman ako yung mabait, nagre-reply pa rin. Okay lang naman sa akin. At wala akong pake kung ganyan yung paraan mo para mapansin o umangat sa scene, pero wag ka naman magsesend ng corny na meme. Tanginang rapper to, kadiri. Effing gross. Tangina ka, para kang bibig ni Saito na nakatikom. Feeling close. Okay. Tama na yung ganyan. Kaya alam ko naman kung ba't nyo ako pinapanood, para sa kasamaan at katotohanan. Yung tatay mo may polio, ayaw mong pag-usapan. Ayan yung katibayan na katunayan na kinakahiya mo yung kanyang katayuan. At pag nakatambay yung tatay mo sa labas ng bahay nyo, at sa totoo men, kilala ko mga family members mo. Swear to my right hand. Pag nakatayo yung tatay mo sa labas ng bahay nyo, para siyang motor na naka-side stand. Gago. Para siyang motor na naka-side stand. Pero sa totoo lang, parehas tayong middle class at may diploma. Pero hindi mo maaabutan yung gulang ko kahit ikaw ay maging oldies. Sa akin magsisimula ang generational wealth, yung bread ko magiging kontis. Samantalang ikaw, panay kalibugan at walang plano na otnis. Pagkatapos kang igapang sa pag-aaral ng magulang mo, bigla ka na lang ng buntis. Nung paglabas mo, sabi nila, anghel to, sana wag maging masama. 18 years later, angelito, batang ama. Hindi ko nilalait yung mga maagang nagkapamilya. Pero ang akin lang, mag-isip-isip na muna. Sakto na nga lang yung kinakain nyo, nagdagdag ka pa ng bunganga. Di ba? Hindi ka huwaran. Para sa akin, ikaw ay magulang na pabigat na nakatira pa rin sa magulang. At lagi mo na at para lang maitawid, kinukulit ang kapatid. Pati ayon nahihirapan. Putang ina kasi ng kapatid mo eh. Pati ayon nahihirapan. Doble na ang para lang ang araw ay maitawid, kinukulit ang kapatid. Pati ayon nahihirapan, doble na ang trabaho. Mapadalhan ka lang. Umaasa sa atin yang nang nasa Japan. Napaka-obob talaga. Para kang lalamove. Umaasa lang sa padala. Payag ka. Tumata yung tatay ng anak mo, ate mo. Di ba? Anong hindi ka pa, gago ka? Tamang dinay sa camera, pare. Eh, yung buhay niyan. Totoo naman eh. Kaya, bigla, umaasa ka lang sa ate mo. Tapos, kesa maghanap ng trabaho, mas pinili ang palakpakan. To, lagi mong tandaan, yung mga tao dito kasama mo lang sa kasiyahan. Pero sa pagkagipitan, wala kang mauutangan. Sisinyo lang. Kasi multi-millionaire at mabait yan. At ikaw ang nakakadiring uri ng lalaki. Ikaw ang pinakamababa. Hindi kita nilait, ayan lang ang totoo. Kaya paano ka makikipagmataasan kung ang mabababang lalaki, ikaw ang simbolo? Okay. Proceed muna tayo kay exhibit kasi 1 and 2 tinabla natin eh. So crucial kung ano man yung makokomento ko dito sa round 3 ni Tonsi. Kaya proceed muna tayo sa round 3 ni exhibit. Game. Dami ng fake angle. May malay ba to? Tanga, wala akong ate, lalaki yun, tapos panganay ako.
Tanginan to. Gagong mali ka ng binabasang Facebook. Kanino yun? Tanginan, hindi yata ako kinalaban na ito eh. Game. Para sa kapakanan ng mga di pa nakakaalam, siya nga pala si Tonzi. Isang antigong battle rapper na ekspektasyon lagi mababa. Nagkakalat na lang sa liga ni hindi na alamang mahiya pa. Sa haba ng nilakbay, yung ayaw sa paa niya malala na. Nagpalit na ng pangalan, ni wala pa rin plano makilala. Tonzi Galaw! Ilang taon na yan naglagi sa iba't ibang league. Ilang taon na yan naglagi sa battle rap pero talagang mukhang walang gusto yan gawin. Yung ibang kasabayan mo, putok na yung pangalan, ikaw nagkaputokan at lahat-lahat, andyan ka pa din. Ay, gago di kayo aware na nag-change na yung tungab, no? Na from Tonyi noong 2015 to Tonzi, itong lokon to. Oh well, kung si Nico to Akata talagang upgrade yung bano, pinagtataka ko lang Tonzi, ba't parang downgrade yung sayo? Ano yan? Naubusan ka ng resources o bumaba specs ng memory mo? O baka biktima ka ng incest, tas yung papa mo kasex niya yung family nyo, alin ba dun? Kasi tanungin nga kita, deserving ka ba talagang umapak ng flip top? Kayo, deserving talaga to? Hindi tanong kita, deserving ka? Hindi! Kung sakata magtatanghal, gusto daw manalo ng gunggong, panahihirit magpaulan pero di magawa kahit ambon. Gustong-gustong abutin yung torneo nitong palaging kangkong. Ano yan, meron kang puso ng talunan pero utak ng tanga? Kasi lahat sablay at hindi papantay. Kung skills basehan, wala ka pa sa kalingkingan. Kasi wala ka pa sa kalingkingan na kung sasabay yan sa akin ay kita layo ng agwat ng ating pagitan. Man, you can fool this guy even you could try. Alam ko sino mga dapat ko hangaan na ang kanyang suit para pagtakpan yung hubad na katotohanan. Kaya nangyari kung doon? sino mga dapat kita layo ng agwat ng ating pagitan. Tumalon? Man, you can fool this guy even you could try. Alam ko sino mga dapat ko hangaan na ang kanyang suit para pagtakpan yung hubad na katotohanan. Tumalon? Kaya tuturuan ko ng leksyon tong rap. Tuturuan ko ng leksyon tong rapper na wak sa battle, di ka na makakabak pa brother. Sobrang deep ng lesson para ka magbabalik sa iyong alma mater. Kaya wag mahasel kasi yung pangarap mo dati, kami ang ahagkan kahit ikaw nandyan. Sa amin din yan magpo-fall na parang pagsanhan. At kahit ilang beses ka mapanood ni Sir Arik, di ka pa rin kukunin sa flip top. Pilit mo man yan pagtakpan. Napabukas pa lang yung pintuan para sa amin habang matagal ka nang pinagsarahan na. Magsisiti ko habang matagal ka ng pinagsarahan, sabay-sabay pakikitaan yung mga walang bilay. Magsisitikom lahat yan pag ako nagbukang bibig. At kung mainit ka nilang tinanggap ako, hindi man lalamig. At kahit lamang ka ng dekada sa akin, pare, di ka dadaig. Di ka dadaig. Ano? At di ka dadaig. Kasi kung, ngayon nandito na kami. Hindi sa nagyayabang. Lantad lang talaga binabalak ko. Na pagbukain tanga tong veterano at pakitang hindi na siya relevant sa irang to. At kung paubos na oras mo, wag mo na lang sayangin yung sa amin. Maging masaya sa pagtapak ko at pwede ka na rin huminto, kuya. Kami na lang bahalang tumupad sa minsang pinangarap mo dahil kung battle rap usapan, kaya-kaya kitang i-body bag kahit pilitin mong tumodo. Real shit lang to, loko, pagkat pure-blooded bargain ang uupo sa trono. Time. Bargain! So, ayun. Dikit man yung rounds 1 and 2 para sa akin, pero round 3 kitang-kita yung giggle, yung performance level at energy stage presence na exhibit na para sa kanya talaga yon. Props kay Tonzi, nagkaroon lang ng mga stumbles, mga slip ups, pero tangina, ang ganda ng round 2 ni Tonzi doon. Ay sa tingin ko yun yung pinakamalakas na round niya. Pero pagdating sa round 3, hindi naman sa lumaylay, no. Pero ang dami kasing slip ups, ang dami niyang mga stumbles, kaya naging pababa yung energy. Unlike kay Exhibit, andun yung giggle, andun yung performance talaga na hinahanap ko, andun yung aggression, andun yung mga punto, and ayun. Exhibit yun para sa akin. Sabi ko sa inyo, crucial yung round 3 kasi what if yung round 3 performance ni Exhibit is katulad ng round 2 niya. So magiging dikit, 'di ba? At magiging preference na lang kung sino yung iboboto natin doon. Pero sa pinakita ni Exhibit, para sa akin, kuwang-kuha niya yun. Lalo na yung aggression niya, lalo na yung giggle niya sa pag-spit or pag-deliver ng mga lines niya. So I think Exhibit yun. Yun, 8-7, rounds 1 and 3, 8-7 in favor of Exhibit. Round 2, 8-7 in favor of Tonzi. So 1 and 3, Exhibit. Round 2, Tonzi. So 8-7-8, that's 23 points
for exhibit. Kay Tonsi naman, mayroon siyang 7, 8, and 7. That's 22. So, 23 to 22, up by 1 point lang. Dikit lang. Exhibit. Natin, Real Joe RX Panda, shoutouts. Magingay para... Pero ang boto ng Hurado, 3-2. Magingay para kay Exhibit. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dikit lang talaga siya. Either way siya, pwedeng kay Tonsi, pwedeng kay Exhibit, pero ang boto ko Exhibit 'yun. Judges. Kasi nyo. Po? Ice? Size. Size. Calix nga pala, binoto ko si Tonsi. Tonsi siya. Round 1, Okay. sobrang dikit. Pero binigay ko kay Tonsi. Round 2, malinaw Tonsi dahil sa slip-ups at mga stumble ni Exhibit. Pero round tama. 3, malinis na kay Exhibit yun. So, kung round 3 Exhibit, round 2 Tonsi, round 1, gahibla lang, binigay ko kay Tonsi. Pero kahit sino pwede manalo. So yun, props kay Exhibit at ayun, congrats pala sa kanya at props kay Tonsi. So, yun. Yo, it's isa din ako sa mga bumoto kay Tonsi pero grabing laban yung putang inadikdikan. Round 1, binigay ko kay Tonsi pero gahibla lang. Tripan ko yung linya ni Tonsi na ayun sa LGBT na parang may Down syndrome. Down syndrome. Yun, sobrang dark nun. Sobrang dark nun. Round 2, binoto ko rin si Tonsi. Pare silang nag-i-stutter men pero kay Tonsi kasi naano niya yung crowd. Freestyle, sa freestyle. Nababawi niya ng ad-lib kaya hindi ganong dragging pakinggan. Kaya round 2 binigay ko kay Tonsi pa rin. Lalo na yung sa tumutunog sa labas na kotse. Kulit nun. Tapos ba yun, round 3 naman, malinis yun kay Exhibit. Yeah. Doon na siya Halimaw eh. nag-super saiyan. Talagang punch na kung punch. Yun, round 1, round 2 kay Tonsi. Round 3 kay Exhibit. Sobrang date na laban kahit sino pwede yun. Congrats Exhibit. Binoto ko si Exhibit. Okay, parehas naman silang may moment. Lalo na si Tonsi, may mga moment siya. Pero yung dala ni Exhibit, parang mas pang kukulit kasi siya. May mga bago rin ako naririnig sa kanya. Although entertaining si Tonsi talaga ako sa entertaining. Masarap siyang panoorin. Ayun, binoto ko si Exhibit. Yo, Ilaya, binoto ko si Exhibit. Round 1, nakuha niya yun. Pareho silang may stumble. Pero sayang nga kay Tonsi kasi ang lakas sana ng mga lines niya. Kaso parang diesel, nagpapainit pa lang siya. Pero yun, round 1 ko Exhibit. Tapos round 2, yun yung pinakamalakas ni Tonsi. Kasi ang ganda ng pinasuhan niya ng freestyle yung gitna ng rounds niya. Para sa tournament, ang galing nun. Sobrang may chance na mawala ka. Pero yun, Tonsi. Yung kay Tonsi sa round 3, malakas ang ganda ng pasok niya. Pero Si Arik. yung performance talaga, mas nanaig talaga yung kay Si Arik. Exhibit. Tapos yung mga angle. Ang ganda din yung angles ni Tonsi kaso medyo dragging yung huli. Yung parang nangangaral siya. Pero okay naman yung. Kaso yung performance ni Stumble. Tapos Exhibit. Ayun. Congrats sa kanila dalawa, Exhibit. Mateo nga pala, the Sigma Family, Magic 5, ang babang. Sa floating ni Direct Bergie, shoutout. Sa round 1, bali ginadge ko siya per round. Round 1, para sa akin tayo lang parang nagpapainit pa sila. Pero pagdating sa round 2, binigay ko yung kay Exhibit kasi grabe yung performance niya doon. Yung stage presence, yung delivery, sobrang nagustuhan ko yung binigay ni Exhibit doon. Pero props kay kay Tonsi, sobrang galing ng freestyle niya doon yung riba. Sa round 3, dito na yung deciding factor. Deciding factor talaga tong round Binigay ko pa rin 3. kay Exhibit. Yeah. Natripan ko yung lakas niya doon, yung performance, stage presence, at saka yung delivery. So ayun, props kay kay Tonsi, Rebat, pero congrats kay Exhibit. Yeah. Dikit talaga yung battle at round 3 talaga yung naging deciding factor or deciding round sa battle na to. At ayun, hindi ko masyado napakinggan yung vote ni Ilaya kasi nakita ko si Arik na kay Arik ako na napatingin eh. So pasensya na kay Ilaya. Pero nevertheless, solid na battle, sobrang dikit. Either way talaga siya. I agree with the Eds na either way yung battle na to. So yun lang no. Masyado tayong naging matagal sa dalawang battle na na-review natin ngayong gabi. Yung kay Jem Esta at ito. Pero bukas
second round na tayo ng tournament. At exciting kasi na-review natin buong battle, yung 8. Tapos ngayon, yung mga nag-advance naman, yung mga marireview natin at maglalaban-laban. So exciting ako, excited ako at exciting yung mga marireview natin sa mga susunod na episodes, no. So yun lang. At kita tayo sa next na review at congrats kay Exhibit. Peace out.